Hello mga listeners, ako po si Ashley Ignacio at narito na naman po tayo para pakinggan ng isang sekretong tiyak na magugulat tayong lahat. Kaya wag na natin patagalin pa at atin ang pakinggan ang liham na ipinadala ni Teresa. Dear Ma'am LB, ako po si Teresa, 42 years old from Batangas. Ang kwento ko po ay tungkol sa muling pagtibok ng aking puso matapos ang napakahabang panahon ng pagdadalamhati, lungkot at matinding pangungulila. 5 taon na ang nakalilipas nang pumanaw ang aking mahal na asawa na si Mario dahil sa isang malubhang karamdaman. Napakasakit po at napakabigat. Parang gumuho ang mundo ko noong mga panahong yon. Sa edad na 37, naging byuda ako ng napakaaga. At dahil wala kaming naging anak ni Mario, talagang mag-isa lang ako sa buhay. Ang tanging hinarap ko na lang para malibang ang sarili ko at hindi mabaliw sa lungkot ay ang maliit kong negosyo na sari-sari store at karinderya sa harap ng aming bahay. Sa nakalipas na 5 taon na yon, tuluyan ko nang isinara ang puso sa pag-ibig. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na sapat na ang mga alaala ng namayapa kong asawa para punan ang natitirang mga taon ko sa mundo. Nasanay na ako na palaging walang kasama, nasanay na ako na pagkatapos ng maghapong pagod sa pagluluto, paghuhugas ng mga plato at pagtitinda, uuwi ako sa isang napakatahimik at napakalamig na kwarto. Ang routine ko sa buhay ay paulit-ulit na lang. Gigising sa madaling araw para mamalengke, magluluto ng mga ulam, magtitinda hanggang hapon at matutulog sa gabi ng walang kausap. Madalas akong tuksuhin ng mga kapitbahay ko na mag-ayos naman daw ng sarili dahil bata pa raw ako para na ako nagmumukhang matandang dalaga. Pero palagi ko lang silang tinatawanan. Sabi ko sa kanila, wala na akong balak pumasok sa ganyang mga bagay dahil kontento na ako sa tahimik kong buhay. Pero tama nga sinasabi ng marami. Hindi natin hawak ang takbo ng panahon at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kasalukuyan. Lalo na hindi natin alam kung sino ang kakatok sa ating puso. Isang tanghali ng Martes, habang abala ako sa pag-aayos ng mga kaldero at mga paninda sa aking karinderya, may isang pampasaherong jeep na huminto mismo sa tapat ng tindahan ko. May bumabang lalaki na may bitbit na malaking bag ng mga gamit. Matangkad, moreno, magandang katawan at may napakalakas na karisma kahit halatang pagod na pagod galing sa mahabang biyahe. Pumasok siya sa loob ng karinderya ko at doon ay binigyan niya ako ng isang napakagandang ngiti na nagpatigil sa akin sa aking ginagawa. Tumingin siya sa mga nakahandang ulam at nagtanong kung ano ang masarap kainin para sa tanghalian dahil gutom na raw siya. Sa pagkakataong yon, ewan ko ba kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal nang walang lalaki na tumitig sa akin ng ganon kalapit at napaka-bait. Agad kong inayos ang aking buhok na medyo nagulo dahil sa hangin at inasikaso ko siya ng may kakaibang kaba sa aking dibdib. Inihanda ako ang paborito kong luto na kalderetang baka at dinalhan ko siya ng 2 order ng kanin sa kanilang mesa. Habang masarap ang kanyang pagkain, hindi ko talaga mapigilang mapatingin sa kanya mula sa likod ng aking counter. May kung anong kakaibang karisma sa lalaking ito na nakakahatak ng aking pansin. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman mula nang mamatay ang aking asawa. Nang matapos siyang kumain, lumapit siya sa akin sa counter para magbayad ng kanyang kinain. Doon niya ipinakilalang kanyang sarili bilang si Jason, ang bagong engineer na namamahala sa ginagawang malaking gusali doon sa may highway malapit sa aming barangay. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin para makipagkilala. At nang maglapat ang aming mga palad, Ma'am LB parang may kung anong kuryenteng dumaan sa buong katawan ko. Isang napakasarap at napakainit na pakiramdam na 5 taon ko nang hindi nararanasan bilang isang byuda. Sinabi niya sa akin na napakasarap ko raw magluto at siguradong magiging suki siya ng karinderya ko sa mga susunod na buwan habang ongoing ang project nila. Simula nung araw na yon, unti-unti na nagbago ang takbo ng aking mga araw. Ang akala kong patay ng puso ng isang byuda, unti-unting nakakaramdam muli ng saya at excitement dahil sa madalas na pagbisita ng gwapong engineer sa aking buhay. Naging madalas nga ang pagpunta ni Jason sa karinderya ko. Halos araw-araw,
Umaga, tanghali at gabi ay doon siya kumakain. Isang hapon, habang walang ibang customer, naupo siya malapit sa counter at doon kami nagsimulang mag-usap ng mas malalim. Ate Teresa, ang sarap talaga nitong luto mong biko. Pwede ka nang magtayo ng malaking restaurant eh. Naku, Jason. Naku, Jason, ang bola ka pa. Karinderya lang to. Sapat na para sa akin na may panggastos araw-araw. Hindi ako nang bobola. Totoo kaya? Siya nga pala. Napansin ko lang, palagi kang mag-isa rito. Nasaan bang asawa mo? Nasa trabaho ba? Tanong niya sabay tingin sa akin ng diretsyo. Natigilin ako sa pagpupunas. Tumingin ako sa kanya at pilit na ngumiti. Jason, wala na akong asawa. Biyuda na ako. 5 taon nang nakalipas na namatay si Mario dahil sa sakit. Ay, pasensya ka na, Ate Teresa. Hindi ko alam. Pasensya ka na talaga kung napaalala ko pa. Ano ka ba? Okay lang yun. Matagal na rin naman yun, tsaka tanggap ko na rin naman na. Sagot ko para hindi siya mag-alangan. Pero sa ganda mong yan, Ate Teresa, bakit hindi ka pa naghahanap ng bago? Ang ibig kong sabihin, bata ka pa naman para mag-isa habang buhay. Sabi niya habang iniuusog ang baso ng tubig. Yumuko ako dahil nararamdaman kong umiinit ang aking mga pisngi. Naku, Jason, 42 na ako. Sino pa namang lalaki magkakagusto sa katulad ko, di ba? At saka, isinara ko ng puso ko. Ala, bata pa kaya ang 42, Ate Teresa? At saka, kung akong tatanungin, napakaganda mo pa rin. May karisma ka na hahanap-hanapin ng isang lalaki. Seryosong sabi ni Jason. Lalo akong nailang, pero sa loob-loob ko ay parang may mga paru-parong naglalaho sa tiyan ko. Salamat sa bola, engineer. O siya, baka hinihintay ka na dun sa site nyo. Oo nga pala, pero babalik ako mamayang gabi ah. Ipagtabi mo ako ng paborito kong kaldereta. Paalam niya sabay tayo at bit-bit ng kanyang helmet. Sige, mag-iingat ka sa trabaho mo. Sagot ko naman habang nakatanaw sa kanyang pag-alis. Naging ganoon ang takbo ng mga araw namin. Palitan ng may ikling usapan na unti-unting naglalapit sa aming dalawa. At masasabi kong napakagaan ang pakiramdam ko sa tuwing magkakasama at mag-uusap kaming dalawa. Hanggang sa dumating ang isang gabi na malakas ang ulan at siya na lang ang natitirang tao sa karinderya ko. Ate Teresa, mukhang hindi titigil ang ulan ah. Pwede bang dito muna ako tumambay habang nagpapatila? Oo naman, Jason. Maupo ka muna dyan. Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Sagot ko habang kumukuha ng baso at asukal. Iniabot ko sa kanya ang kape at naupo ako sa tapat niyang lamesa. Salamat, Ate Teresa. Alam mo, masarap ka talagang kasama. Sobrang maalaga mo. Ano ka ba? Natural lang naman yun. At saka suki kita kaya dapat lang naasikasuhin kita ng mabuti. Tumingin siya sa akin at may kung anong kakaiba sa kanyang tingin na dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Suki lang ba talaga, Teresa? Kasi ako, iba nang nararamdaman ko tuwing pumupunta ako rito sa'yo. Napakapit ako sa gilid ng palda ko. Nawala ang salitang ate sa pagtawag niya sa akin. Ano ka ba, Jason? Ano bang sinasabi mo? Baka nasasanay ka lang talaga sa presensya ko. Hindi, Teresa. Seryoso ako. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na nagugustuhan kita. Hindi lang dahil sa luto mo kundi dahil sa kung sino ka. Sabi niya habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ko na nasa ibabaw ng lamesa. Nanginig ang kamay ko. Gusto kong bawiin pero parang ayaw ng katawan ko. Jason, magkaibang mundo natin. Mas bata ka sa akin, single ka at engineer ka pa. Ako, isang byuda lang. Walang kaso sa akin ng edad o ang estado sa buhay, Teresa. Ang mahalaga, gusto kita kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Pagsusumamo niya habang hinahaplos sa mga daliri ko. Tumingin ako sa labas kung saan malakas pa rin ang patak ng ulan.
Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga mata. Jason, natatakot ako eh. Kagaya ng sabi ko, matagal nang natutulog ang puso ko. Huwag kang matakot, Teresa. Nandito ako para gisingin ang puso mo. Hawakan mo lang ang kamay ko. Huling sabi niya bago mas hinigpitan ng hawak sa akin. Matapos ang gabing yon, tuluyan na nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang mga sumunod na linggo ay naging puno ng kilig, kaba, at matinding excitement na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko na may tatanggi sa sarili ko na nahulog na rin ang loob ko kay Jason. Sa tuwing gigising ako sa madaling araw para mamalengke, hindi na ang bigat ng nakaraan na nararamdaman ko, kundi ang pananabik na makita ko siya muli sa pagbubukas ng aking karinderya. Naging napakamaalaga ni Jason sa akin, Ma'am LB. Kahit abala siya sa construction site bilang engineer, palagi siyang gumagawa ng paraan para dalhan ako ng merienda o kaya naman tulungan ako sa pagbubuhat ng mga mabibigat na sako ng bigas at mga kahon ng paninda kapag dumarating ang mga supplier ko. Ang mga simpleng paghawak niya sa aking siko, ang mga pasimpleng sulyap sa akin habang may mga ibang customer na kumakain, at ang mga palihim ng pagpapadala niya ng mga mensahe sa aking cellphone ay nagbigay sa akin ng kakaibang sigla. Pakiramdam ko nga po, bumalik ako sa dalagang kinikilig. Dahil maliit lang ang aming lugar ay mabilis kumalat ang chismis. Napagkasundoan namin ni Jason na ilihim muna ang mga espesyal na ugnayan. Alam ko kasi na medyo sensitibong mga tao sa paligid kapag nakita nilang ang isang byuda na katulad ko ay may kasamang mas batang lalaki at isang engineer pa. Ayaw kong maging topic kami ng mga usap-usapan na baka raw pinagsasamantalahan ko lang ang kabataan niya o kaya naman sabihing nakalimot na ako agad sa alaala ng mayapa kong asawa na si Mario. Kaya naman sa harap ng ibang tao, pinapanatili namin ang formal na ganap bilang isang simpleng maari ng karinderya at isang tapat na suki. Pero kapag sumasapit na ang gabi at sarado ng aking tindahan, doon na nagsisimula ang aming totoong mundo. Palihim na pumapasok si Jason sa likod ng aking bahay para doon kami magpalipas ng oras. Sa mga bisig ni Jason, tuluyan kong nalimutan ng 5 taon na lamig ng aking pag-iisa. Ang bawat haplos niya at ang kanyang mga mainit na yakap ay tila nagtanggal ng lahat ng dusa at pangungulila na matagal kong inilihim sa aking dibdib. Ipinadama niya sa akin na maganda pa rin ako, nakarapat dapat pa rin akong mahalin at alagahan kahit na may edad na ako. Ang bawat gabi na magkasama kami ay naging parang isang panaginip na ayaw ko nang magising pa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kilig at ligaya na aming pinagsasaluhan, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting takot at pag-aalinlangan sa aking sarili. Palagi kong naiisip kung hanggang kailan nga ba tatagal ang ganitong sekretong setup namin. Natatakot ako na baka isang araw ay magising na lang si Jason at mapagtanto na mas gusto niya pala ang isang batang babae. Walang nakaraan na katulad ko. Pero kahit ganun, sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang mga mata at nararamdaman ko ang katapatan ng kanyang mga kilos, pinipili ko na lang na iwasan ang mga negatibong isipin at enjoy ng bawat sandali ng saya na ibinibigay niya sa akin ngayon. Isang gabi, matapos kong isarang pinto ng karinderya at patayin ang mga ilaw sa harap, pumasok si Jason mula sa likod ng bahay. Bakas sa mukha niya ang kaunting pagod mula sa buong araw na pagbabantay sa semento at bakal sa highway, pero agad siyang lumapit sa akin para tumulong. Habang nagpupuna siya sa mga plato sa tabi ng lababo, napansin kong may malalim siyang iniisip. Teresa, may nakapansin ba sa atin kaninang hapon nung iniabot ko sa yung binili kong prutas? Panimulang tanong ni Jason habang nakatingin sa akin. Napatigil ako sa paghuhugas at napabuntong hininga. Bakit mo naitanong, Jason? May sinabi ba sa'yo mga tauhan mo sa site? Wala naman tungkol sa mga tauhan ko pero napansin ko kasi si Aling Marites na kapitbahay mo. Kung makatingin sa atin kanina habang nag-uusap tayo sa tapat ng tricycle parang may hinahanap na mali. Niyakap ko ang sarili ko dahil bigla akong kinabahan. Yan na nga ba kinakatakutan ko, Jason? Alam mo naman ang mga tao rito sa barangay natin.
Kunting kibot lang ng isang byuda, gagawa na agad ng kwento. Ayokong masirang pangalan mo dahil sa akin. Teresa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at ang nararamdaman natin. Madaling sabihin yan, Jason, dahil lalaki ka, single at engineer ka pa. Pero ako, byuda ko. Sasabihin ng mga tao na napakalandi ko dahil pumatol ako sa mas bata sa akin. Hindi totoo yan. Hindi kasalanan na magmahal muli, Teresa. 5 taon ka nag-iisa at nagtiis sa lungkot. Karapatan mo naman atang lumigaya ngayon. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Puno ito ng katapatan na mahirap tanggihan. Natatakot lang talaga ako, Jason. Paano kung matapos ang project mo rito sa highway natin? Paano kung umalis ka na at bumalik sa Maynila? Iiwan mo rin ba ako? Binitawan niyang balikat ko't hinawakan ng aking 2 kamay. Kaya nga, gusto kong mag-usap tayo ng seryoso ngayon, Teresa. Ayaw ko na ng ganito na palagi tayo nagtatago sa dilim. Gusto ko nang malaman ng lahat ang tungkol sa atin. Ano? Jason, nababaliw ka na ba? Hindi pa pwede. Mas lalong magiging usap-usapan tayo rito sa barangay natin kapag nalaman nila. Hayaan mo silang mag-usap, Teresa. Ang plano ko kapag natapos ang project na to sa susunod na buwan, isasama kita sa Maynila. Doon natin itutuloy ang buhay natin bilang mag-asawa. Isasama sa Maynila? Jason, paano ang karinderya ko na pinalaki ko? Paano ang bahay namin ni Mario? Dito na umiikot ang buong buhay ko. Alam ko, at naiintindihan ko yon, Teresa. Pero isipin mo naman ang sarili mo at ang kaligayahan mo ngayon. Gusto kong alagaan ka. Gusto kong magkasama tayo ng legal at walang itinuturing na lihim sa ibang tao. Hindi ganun kadaling iwanan ang nakaraan, Jason. Sa tuwing tinitingnan ko ang bahay na to, naalala ko ang hirap namin ng asawa ko noon. Naiintindihan ko si Mario, Teresa, at nirerespeto ko ang alaala niya. Pero tapos ng panahon ng pagdadalamhati mo. Buhay ka pa at karapatan mong makaramdam pa ng pagmamahal. Paano kung hindi ako magustuhan ng pamilya mo sa Manila? Paano kung sabihin nila na matanda na ako para sa'yo? Tanong ko naman dahil iyon ang isa pang malaking pasanin sa utak ko. Ngumiti ng bahagya si Jason at pinunasan ng luha sa pisngi. Kilala ko ang mga magulang ko, Teresa. Kung sino ang mahal ko, mamahalin din nila. At saka, hindi naman silang titira kasama natin, kundi tayong 2 lang. Masyadong mabilis ang mga pangyayari ata, Jason. Parang kailan lang pumasok ka lang sa karinderya ko para kumain ng kaldereta. Ngayon naman, gusto mo na akong ilayo rito. Dahil nung unang beses pa lang kita makita, alam ko na naiba ka. Hindi ko na gustong patagalin pa ang mga pagkakataon na makasama ka habang buhay. Sagot niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Niyakap ko rin siya pabalik, Ma'am LB. Kailangan ko pa ng oras, Jason. Ang isang byuda na katulad ko ay hindi pwedeng magpadalos-dalos sa mga ganitong kalaking desisyon. Pakiusap ko sa kanya habang nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya. Bibigyan kita ng oras, Teresa. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Pero sana piliin mo naman ang sarili mo at ang pag-ibig natin sa huli. Huling sabi niya bago ako hinalikan ng matagal sa noo. Matapos ang naging seryosong usapan namin na yon, sa loob ng aking kusina, hindi na ako dinalaw ng antok sa mga sumunod na gabi. Paulit-ulit na umaandar sa isip ko ang kanyang mga sinabi tungkol sa plano niyang pagsasama namin sa Maynila at ang pag-iwan ko sa buhay na nakasanayan ko rito sa Batangas. Araw-araw ako nakatitig sa mga pader ng aking karinderya, sa mga lumang kaldero na naging sakses sa aking pagsisikap, at sa bawat sulok ng bahay na itinayo namin ng namayapa kong asawa. Mahirap para sa isang byuda na tulad ko na bitawan ng nakaraan at sumubok na magpatuloy, lalo na kung hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ko na rin na unti-unting nangyayari mga kinakatakutan ko. Mas madalas na ang tingin at bulungan ng ilang kapitbahay tuwing nakikita nila si Jason sa tindahan. Kapag dumarating siya para mga nanghalian,
May mga customer na biglang tumatahimik at napapatingin sa amin na parang may pinag-uusapan. May mga oras pa nga po na kapag iniabot ko ang sukli kay Jason at nagkakadikit ang aming mga daliri, nakikita ko ang mga pagtaas ng kili ng mga nakaupo sa kabilang lamesa. Ang mga bulong-bulungan sa aming barangay parang apoy na dahan-dahang kumakalat sa tuyong damuhan. Nakarating na rin sa akin ang ilang masasakit na salita mula sa mga taong akala ko ay kaibigan ko. Isang hapon, narinig ko ang usapan ng dalawang ginang na bumibili ng ulam. Sinasabi nila na mabilis ko raw nakalimutan ang asawa ko at naghahanap na naman ako ng ibang lalaki. Nasaktan po ako sa mga narinig ko dahil alam kong 5 taon kong iningatan ng alaala ni Marco. Ang gusto ko lang naman ngayon ay pagbigyan ng pagkakataon ng sarili ko maging masaya muli. Napaiyak na lang ako sa tabi ng aking kalan habang iniisip kong bakit napakahigpit ng lipunan pagdating sa mga biyudang nais lang naman sumaya uli. Dahil sa takot ko na tuluyang masira ang reputasyon ko at ang magandang career ni Jason, sinubukan ko siyang iwasan ng bahagya sa mga sumunod na linggo. Tuwing darating siya sa kirinderya, pinapautos ko na lang sa aking kasamahan na asikasuhin ang kanyang mga order at nananatili lang ako sa loob ng kusina para magluto. Kapag nagpapadala siya ng mga mensahe sa aking cellphone sa gabi, pinipilit kong huwag mag-reply agad o kaya naman ay sumasagot ako na napakalamig para lang makaramdaman niya na kailangan muna namin magpalipas ng panahon. Gusto kong protektahan ang aming mga sarili mula sa mapanghusgang mata ng mga tao sa paligid namin. Kahit na ang totoo ay labis na nasasaktan ang puso ko sa tuwing nakikita ko ang pagtataka at lungkot sa kanyang mga mata tuwing hindi ko siya kinakausap. Ngunit hindi ganun kadaling sumuko si Jason. Sa kabila ng aking panlalamig at pag-iwas, patuloy pa rin ang kanyang palihim na pagpapakita ng malasakit sa akin. Nagpapadala pa rin siya ng mga prutas at gamot sa pamamagitan ng aking kasamahan tuwing nakikita niyang pagod ako sa pagluluto. Ang kanyang katatagan ay lalong nagpahina sa aking pinapanatiling pader ng pag-iwas. Kinabukasan, habang abala ako sa paghuhugas ng mga nagdaang kalderos sa likod ng kusina, hindi ko napansin ang dahan-dahang pagpasok ni Jason mula sa pinto sa likod bahay. Gulat na gulat ako nang marinig ko ang mabigat niyang hakbang at bago pa man ako makatalikod para magtago sa loob ng aking kwarto, hinawakan niya agad ang aking braso at doon ay nagsimula na siya magsalita ng may seryosong tono sa kanyang boses. Teresa, huwag ka nang tumakbo sa likod ng bahay. Nakita kita. Kailangan natin mag-usap ngayon. Jason, pakiusap naman. Bumalik ka na muna dun sa site niyo. Maraming tao sa labas ng karinderya ngayon. Baka may makakita sa'yo na pumapasok dito sa kusina ko. Wala akong pakialam sa mga tao sa labas, Teresa. Pagod na ako sa kakatakbo mo. 2 linggo mo na akong iniiwasan ng husto. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi mo rin pinapansin ang mga text ko. Ano ba talagang problema natin? Alam mo kung ano ang problema, Jason? Huwag tayong magpanggap na parang walang nangyayari sa paligid natin. Buong barangay nang nag-uusap tungkol sa ating dalawa. Naririnig ko ng mga masasakit na bulungan ng mga bumibili ng ulam dito araw-araw. At dahil lang sa mga chismis na ibang tao na wala namang kinalaman sa buhay mo, itatapon mo na lang na ganun kabilis ang lahat na meron tayo? Ganun ba kalaki ang takot mo sa sasabihin ng mga kapitbahay mo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Jason. Napakadali para sa'yo na sabihin yan dahil lalaki ka. Single. At aalis ka rin naman agad kapag natapos ng ginagawa niyong highway na yan. Pero ako? May iwan ako rito sa lugar na to. Dito ako nakatira, dito ko kilala ng mga tao. Dito nakaburo lang asawa ko nun. Kaya nga sinasama kita, hindi ba? Ilang beses ko bang kailangan ulitin sa'yo na may naghihintay na magandang buhay para sa ating dalawa sa Manila? Bakit ba ayaw mong sumugal at magtiwala sa akin? Dahil natatakot ako, Jason. Natatakot ako na baka kapag nandun na tayo sa Maynila at nawala na ang ganitong pananabik, bigla mong ma-realize na nagkamali ka ng piniling babae. Na mas gusto mo pala ng isang babaeng mas bata, walang nakaraan, at walang bitbit ng multo na nakaraang asawa na katulad ko. Kailan mo ba paniniwala ng puso ko, Teresa? Ilang beses ko bang kailangan patunayan sa'yo na ikaw lang ang gusto kong makasama? Hindi ako isang bata na nadadala lang ng laro o
ng init ng panahon. Engineer ako, Teresa. Alam ko kung anong direksyon ang gusto ko at kung sino ang gusto kong makasama sa pagbuo ng hinaharap. Pero paano ang bahay natin, Jason? Paano tong karinderya na naging buhay ko na? Paano ang mga alaala ng asawa ko na nakabuo na sa bawat sulok ng lupang to? Pakiramdam ko kasi para ako nagtataksil sa kanya at sa pinagsamahan namin kapag iniwan kong lahat at sumama sa'yo. Hindi ka nagtataksil sa patay, Teresa. Pinahahalagahan mo lang ang natitirang buhay mo dito sa mundo. Sa tingin mo ba talaga kung buhay si Mario ngayon, gusto niyang makita kang mag-isa, nagdurusa at umiyak gabi-gabi sa malamig mong kwarto habang buhay? Hindi ko na alam, Jason. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Ang gulo-gulo ng utak ko ngayon. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang bigat. Makinig ka sa akin, Teresa. Hawakan mo ang mukha ko at tumingin ka sa akin ng diretso sa mga mata. May nararamdaman ka ba talaga sa akin? Mahal mo ba ako o nagiging panakip butas lang ako sa lungkot mo? Jason, wag mo na akong tanungin ng ganyan ngayon. Pakiusap lang. Mas lalo mo lang pinahihirapan ang sitwasyon nating dalawa eh. Hindi, Teresa. Kailangan ko marinig ang sagot mo ngayon mismo. Mahal mo ba ako? Dahil kung sasabihin mong hindi mo ako mahal at napilitan ka lang, hihinto ako ngayon din. I-empakin ko ang lahat ng mga gamit ko sa bunkhouse. Aalis ako. At hindi mo na ako makikita kailanman sa buhay mo. Huwag mong sabihin yan ngayon, Jason. Pakiusap. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil alam mo kung anong totoo sa puso ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jason. Kaya nga ako natatakot ng ganito dahil baka masaktan lang tayo dalawa sa huli. Kung mahal mo ako, huwag mong bitawan ang kamay ko. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. Sa Sabado ang huling araw ng kontrata ko rito sa highway. At iyon na ang eksaktong araw ng pagbalik ko sa patungong Maynila. Sabado? Ang bilis naman. Ibig sabihin may 3 araw na lang natitira para sa ating dalawa? Oo, Teresa. 3 araw na lang meron tayo. Hihintayin kita sa terminal ng bus sa bayan sa dumating na Sabado ng 8:00 ng umaga. Kung sasama ka, ibig sabihin handa ka nang magsimula ng bagong bukas kasama ako. Pero kung hindi ka sisipot sa oras na yan, tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko na hanggang dito na lang talaga ang kwento nating dalawa. Jason, napakahirap ng hinihingi mo sa akin. Alam ko, Teresa. Pero mas mahirap ang buhay sa panghihinayang. Mag-iingat ka palagi, Teresa. Sana, sa pagkakataong ito, piliin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Nang umalis si Jason sa aking kusina, parang mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng aking bahay. Ang 3 araw na ibinibigay niya sa akin para mag-isip ay naging 3 araw ng parusa para sa aking isipan at damdamin. Hindi ko na alam kung paano ko na itatawid ang pagtitinda sa karinderya dahil ang utak ko ay lumilipad at ang puso ko ay walang tigil sa kaba. Sa bawat sandali na may pumapatak na customer, umaasa ako na si Jason yon. Ngunit, alam ko na pinanindigan niya ang kanyang sinabi na hindi muna niya ako kukulitin para mabigyan ako ng sapat na space na makapag-isip ng ayos. Noong hapon ng Huwebes, habang nag-aayos ako ng mga natitirang paninda, napatingin ako sa altar kung saan nakalagay ang litrato ng mayapa kong asawa. Matagal ako nakatitig sa kanyang nakangiting mukha habang hawak ko ang basahan. Tinanong ko lang sarili ko kung tama ba na naghanap ako ng bagong kaligayahan sa piling ng iba. 5 taon ko siyang iniyakan. 5 taon kong binuhat ang bigat ng pagiging byuda. At sa 5 taon na yun ay walang ibang pumasok sa buhay ko kundi ang lungkot. Iniisip ko kung magagalit ba si Mario sa itaas kung sakaling piliin ko naman ang init ng pag-ibig na iniaalok ni Jason. Doon sa harap ng altar, umiyak ako ng patago habang humihingi ng gabay at sign kung ano ang totoong dapat kong gawin para sa aking kinabukasan. Pagdating naman ng araw ng Biyernes, na siyang huling gabi bago ang sinabing oras ni Jason, mas lalo naging matindi ang labanan sa loob ng aking dibdib. Nagsimula na ako magbukas ng aking damitan at tumingin sa aking mga kakarampot na damit. Ilang beses kong hinawakan ang aking lumang bag
Tinitingnan kung kaya ko ba talagang i-empake ang aking buhay sa loob ng isang gabi lang. Ang hirap iwanan ng lugar kung saan ka tumanda, kung saan mo itinayo ang iyong maliit na pangalan, at kung saan mo alam na ligtas ka kahit na mag-isa ka. Ang Maynila para sa akin ay isang malaking lungsod na alam kong mangangapa ako at hindi tiyak na mga bagay. At ang takot na baka hindi ako maka-adjust ay lalong nagpatong ng bigat sa aking balikat. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga lang ako sa aking kama habang pinapanood ang dahan-dahang pag-ikot ng electric fan sa kisame. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ko ang init ng mga yakap ni Jason. Ang kanyang mga seryosong salita at ang pag-asang ibinibigay niya sa akin patay na puso. Ngunit sa kabilang banda, naririnig ko rin ang mapanghusgang tinig ng aking mga kapitbahay at ang takot na baka sa huli ay iwanan din niya ako kapag nagsawa na siya sa isang byuda. 7:30 AM pa lang ay marami na rin ang taong sa terminal ng bus. Malapit sa bilihan ng tiket, naghihintay si Jason habang paminsan-minsang tumitingin sa relo at sa entrada ng terminal. May dala siyang malaking bag at halatang kinakabahan. Pagsapit ng 8 AM, pumasok ako habang hilang maliit kong maleta. Pagkakita sa akin agad siyang lumapit at kinuha ang dala niyang bag. Doon nagsimula ang pag-uusap namin. Teresa, dumating ka. Akala ko talaga hindi mo na ako sisiputin. Akala ko iniwan mo na ako. Jason, pumatak ang 8:00, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, mahirap para sa aking iwanan ng lahat pero mas mahirap para sa akin ang pakawalan ka. Salamat, Teresa. Salamat dahil pinili mo ko. Hindi mo alam kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko habang naghihintay dito. Huwag kang magpasalamat ng ganyan, Jason. Nanginginig pa nga ang mga tuhod ko hanggang ngayon. Natatakot pa rin ako sa kung anong naghihintay sa atin sa Maynila. Nandito ako, Teresa. Hanggat hawak mo ang kamay ko, wala kang dapat ikatakot sa Maynila o sa kahit anong lugar. Inayos ko ng lahat bago ako malis kaninang madaling araw. Ipinagkatiwala ko muna sa kapatid ko ang karinderya at ang bahay. Sabi ko sa kanila, susubukan kong lumigaya naman. Iyan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo, Teresa. Karapat-dapat kang lumigaya at sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan ang araw na ito. Jason, pangako mo sa akin ha. Huwag mo akong iiwan doon kapag na-realize mo na mas matanda ako sa'yo. Huwag mo akong itatago sa pamilya mo. Hindi kita itatago, Teresa. Ipagpapakilala kita sa kanila ng may pagmamalaki. Ipagmamalaki ko na ang babaeng kasama ko ay ang siyang nagkumpleto sa buhay ko. Sana nga, Jason. Naniniwala ako sa'yo. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Dalang maliit kong maleta at ang buong puso ko na muli mong binuhay. Tingnan mo ngayon, Teresa. Dumating ng bus natin pa Maynila. Handa ka na ba talaga? Handa na ako, Jason. Sa 5 taon na pagiging byuda ko, ngayon ko lang muling nararamdaman na pwede pa akong magmahal. Sige na, iabot mo sa akin ang maleta mo at ako na magbubuhat. Sumunod ka lang sa likod ko ha. Oo, Jason. Kahit saan ako pumunta ngayon, susunod na ako sa'yo. Hindi ko nahahayaan na lamunin muli ang lungkot ng buhay ko. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Teresa. Sabay nating haharapin ang bagong buhay na to. Ang pagsakay ko sa bus na yun patungong Maynila naging simula ng pinakamalaking pagbabagod sa aking buong buhay. Habang umaandar ang sasakyan at unti-unting lumalayo ang pamilyar na tanawin ng aking bayan sa Batangas, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib pero hindi ako muling aatras pa. Nakasandal ang aking ulo sa balikat ni Jason habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking mga kamay sa buong biyahe. Doon ko napagtanto, Ma'am LB, na ang pagiging byuda ay hindi nangangahulugan na tapos na ang mundo mo. Minsan, kailangan mo lang talagang lakasan ng loob mo na humakbang palabas sa iyong nakasanayan para makita na may mas maganda pa palang planong may kapal para sa iyo. Pagdating namin sa Maynila, hindi naging madali ang unang ilang linggo para sa akin dahil naninibago ako sa ingay, sa dami ng tao, at sa bilis ng takbo ng buhay rito. Pero hindi ako pinabayaan ni Jason. Tinupad niya ang lahat ng kanyang mga ipinangako sa akin noong nasa kusina pa kami ng aking karinderya.
Ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya ng may buong pagmamalaki at respeto. Noong una ay may kaunting pagkagulit sa mga mata ng kanyang mga magulang dahil sa agwat ng aming edad. Ngunit nang makita nila kung gaano kami kaseryoso sa isa't isa at kung paano ko inaalagaan ang kanilang anak, maluwag nila akong tinanggap sa kanilang tahanan. Nawala ang lahat ng aking mga takot na baka itatago lang ako dahil sa aking nakaraan. Sa tulong din ni Jason, nakapagsimula ako ng isang bagong maliit na negosyo rito sa Maynila. Hindi nito simpleng karinderya sa daming daan, kundi isang maayos na kainan na dinarayo na rin ng maraming tao dahil sa aking mga ipinagmamalaking lutong Batangas. Ang aking sikat na kaldereta na siyang naging dahilan kung bakit kami nagtagpo ni Jason ay patuloy na nagbibigay sa amin ng swerte at biyaya araw-araw. Masasabi ko po na ang aking puso na 5 taon na parang patay at tuyot ay muling nabuhay at nakatikim ng tunay na kalinga at pagmamahal mula sa isang tao na walang ibang hinangad kundi ang makita ko masaya. Ilang taon na rin ang mabilis na lumipas. At ngayon nga, official na kaming fiancé ni Jason matapos niya akong sorpresahin ng isang napakagandang proposal noong nakaraang buwan. Habang nakatitig ako sa singsing sa aking daliri, doon ko lang po talaga lubos na na-realize na pwede at may karapatan din palang magmahal at mahalin nating muli ang isang byuda. Ang akala kong panghabang buhay na sakit ay lungkot ay napalitan ng init-init ng isang bagong pamilya. Hindi ko akalain na sa edad kong ito ay mararanasan ko pa ang kiligin. Ang magplano para sa isang kasal at ang mangarap kasamang isang lalaking binuo muli ang aking pagkatao. Kaya naman, ang naisipan ko ring mag-suggest ng pamagat sa aking liha may biyudang babaeng nakatikim pa. Dahil sa likod ng mga salitang yan, mas nais kong ipahiwatig na ang isang katulad kong nawalan na ng asawa ay mapalad na nakatikim pa muli ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nakatikim po ako ng tamis ng tunay na pag-aaruga, nakatikim pa ako ng ligaya na akala ko ay binaon na kasama ng nakaraan, at higit sa lahat, nakatikim pa ako ng isang pag-asang humarap sa buhay na may ngiti sa aking mga labi. Ang pamagat na ito ay hindi tungkol sa panlalait, kundi tungkol sa pasasalamat na sa kabila ng aking sitwasyon ay binigyan pa ako ng pagkakataon na maramdaman ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Ang mahalin ng walang kondisyon. Ngayon, handa na akong humarap sa simbahan kasama si Jason, bitbit ang basbas ng aking nakaraan at ang lakas ng aking kasalukuyan. Maraming salamat po, Ma'am LB, sa pagbibigay ng daan para maibahagi ko ang aking kwento. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa mga kapwa ko byuda na natatakot pang magmahal muli, na huwag mawalan ng pag-asang sumugal dahil habang tayo ay nabubuhay, palaging may natitirang ligaya na naghihintay para sa atin. At habang tinitingnan ko ang huling linyang isinulat ko, hindi ko mapigilang mapangiti habang may luhang pumapatak sa aking mga pisngi. Hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang hiling ko lang po sa ngayon ay sana sa pagbasa ninyo ng aking kwento sa inyong programa ay marami pang mga tulad kong nagluluksa at nag-iisang makaramdam na hindi pa tapos ang mundo. Huwag po natin ikulong ang ating mga sarili sa madilim na sulok ng nakaraan dahil ang buhay ay patuloy na umiikot at ang buhay ay laging gumagawa ng paraan para muli tayong mahanap, saan man o kailanman natin ito hindi inaasahan. Bago ko tuluyang maisend ang sulat na ito, naramdaman ko ang pagkapit ng mga kamay ni Jason sa aking balikat. Sabay bulong ng, "Teresa, handa na ang hapunan. Kain na tayo." Napalingon ako sa kanya at doon ko nakita ang pagmamahal na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Maraming salamat po muli, Ma'am LB. At sa lahat ng inyong mga tagapakinig, pagpalain po kayo ng may kapal at naway maging mapala din ang lahat na makatagpo ng kanilang sariling Jason sa buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking liha, Ma'am LB. Muli, ako po si Teresa, na muling bumalik, naniniwala sa pag-ibig. At dito na nagtatapos ang liham ni Teresa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag mag-utubiling magpadala ng inyong liham sa esyang@gmail.com.
Hanggang sa muli natin pagkikita sa panibagong sikreto at kwento. Ingat po kayong lahat.